Magandang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay inihanda para sa mga pure online students ng ating klase. Tulad ng dati, huwag kalimutang sagutan sa isang papel o sa isang kwaderno ang mga tanong na makikita sa slide at mga tanong na mababanggit ni Miss Jen sa video na ito. Para sa video na ito, tatalakayin natin ang sanhi at bunga ng unang digmaang pandaigdig. Pero bago tayo dumako doon, sagutan muna natin ang tanong na ito. Ano ba ang pagkakaiba ng revolusyon at digmaan? Tignang mabuti o suriing mabuti ang mga larawan na nasa slide upang masagutan ang tanong na ito. I-pause muna ang video na ito at sagutan sa inyong papel. Kapag sinabing revolusyon, ito ay tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mamamayan ng isang bansa laban sa kanilang sariling pamahalaan. Isang magandang halimbawa nito ang nakaraang aralin natin sa Rebolusyong Pranses. Sino ba ang naging kalaban nila dito? Ang sarili nilang pamahalaan, ang monarkiya, ang mga hari at reyna na namahala sa kanila dati. Kapag naman sinabing digmaan, basically ito ay labanan sa pagitan ng mga bansa. Tulad ng nasa larawan na nandito sa slide, laban ito sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdagan natin ang tanong natin na nandito sa slide. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang digmaang sibil? Paki-pause ang video na ito at sagutan sa inyong papel. Okay, kapag sinabi natin digmaang sibil naman, ito ay labanan sa pagitan ng mga pangkat ng tao sa isang bansa. Malinaw ang pagkakaiba ng tatlong ito. Revolusyon ay labanan sa mamamayan at sa sarili nilang pamahalaan, digmaan labanan sa pagitan ng mga bansa, at digmaang sibil labanan sa pagitan ng mga pangkat ng tao sa loob ng isang bansa. Tanong, bakit nating tinawag na Rebolusyong Amerikano ang natalakay natin noong nakarahang markahan? Remember, sino ang nakalaban nila doon? Bansang Britanya ang nakalaban nila. I-pause ang video na ito at sagutan, bakit revolusyon ang tawag natin sa Rebolusyong Amerikano kahit na Bansang Britanya ang kalaban nila? Okay, remember, bakit nga ba Rebolusyong Amerikano ito? Ito ay dahil ang Britanya ang nagsilbing pamahalaan nila noong panahon na nasakop sila nito. Again, kapag sinabing revolusyon, mamamayan laban sa sarili nilang pamahalaan. Britanya ang nanakop sa kanila, naging kolonyo sila nito. So basically, ito ang naging pamahalaan nila. Kaya Rebolusyong Amerikano ang tawag natin doon at hindi digmaan sa pagitan ng Amerikano at ng Britanya. Naway malinaw tayo dito. So ito rin ang dahilan kung bakit sentro sa mga kanluranin ang subject natin na world history. 'Di ba? Digmaan na po ang pinag-uusapan natin dito at mga bansa sa Europa ang kasangkot dito. Pero hindi lang po sila ang naapektuhan nito. Although sa kanila nagsimula ang digmaang ito, pero lahat tayo ay naapektuhan. Kaya nga digmaang pandaigdig po ang tawag dito sa tinatalakay natin. Dalawang digmaang pandaigdig. 'Di ba? Dahil hindi lamang ilang mga bansa, hindi lamang kontinente ng Europa ang naapektuhan nito, kundi buong daigdig. So ano ba ang mga sanhi? Bakit nagsimula ang unang digmaang pandaigdig? Unang-una na dyan ay ang nasyonalismo. Sa paanong paraan naman natin nagamit ang damdaming nasyonalismo upang magsimula ang isang digmaan? Sige nga, pakipos ang video at sagutan ang tanong na ito. Okay, kapag sinabi nating nasyonalismo, balikan lamang natin, ito ay nangangahulugang pagmamahal sa sariling bansa. Ayun yung pinaka-basic definition natin ng nasyonalismo o nationalism. So mukhang maganda naman, 'di ba, ang definisyon ng nasyonalismo. Pero bakit naging sanhi ito ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig? Basically, lumikha po ito ng kompetisyon sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Tulad ng picture na nasa slide natin, kung nakikita natin, 'di ba?
Ito ay si Manny Pacquiao ay sumisimbolo o sa bilang representative ng ating bansa, ng Pilipinas. At kapag nakita natin ang larawan na yan na sinusuntok siya ni Floyd Mayweather, di ba parang nasasaktan tayo dahil nasasaktan din yung representative, yung nagiging simbolo ng ating bansa na si Manny Pacquiao. Ganon din ang nararamdaman ng mga bansa sa Europa dati. Sa tuwing mas may umaangat kaysa sa kanila in specific aspects, in any aspects, di ba, ay nasasaktan sila. So dahil sa damdaming nasyonalismo, sa sobrang pagmamahal nila sa sarili nilang bansa, ayaw nilang may nakakaangat sa kanila. So nagkakaroon ngayon ng kompetisyon, tunggalian sa pagitan nila sa mga bansa sa Europa. So imagine that, people, di ba? Ang digmaan ay nagsimula lang dahil gusto nilang umangat, 'di ba? Gusto nilang maging pinakamakapangyarihan sa kontinente, hindi nga lang sa kontinente nila pero sa buong mundo. Sa isang digmaan, hindi lang isa, hindi lang bilang sa daliri ang namamatay dito. Milyon po ang namamatay sa isang digmaan dahil lang sa goal nila na ito. Pangalawang sanhi ng pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig ay ang militarismo. Magpapalakas yan, syempre. Nandyan na yung damdamin na gusto nilang umangat, gusto nilang maging makapangyarihan. Anong gagawin nila upang makamit ito? Magpapalakas po iyan in terms of military, di ba? Bubuo yan ng mga armas upang matalo ang ibang mga bansa. Pero meron tayong tinatawag na teoryang balanse ng kapangyarihan. So magpapalakas ka, ibig sabihin magpapalakas din ang ibang bansa upang maging balance ang kapangyarihan sa ating daigdig. Para itong natural na pangyayari sa ating daigdig, hindi pwedeng ikaw lang ang malakas. Kapag nagpalakas ang isang bansa, automatic pati ang ibang bansa, susunod at susunod yan. Hindi sila magpapatalo. Dahil nga may nasyonalismo tayo at may teorya tayo ng balanseng kapangyarihan. Magbigay tayo ng halimbawa sa kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyan, ang North Korea ay nababalitaan natin na meron siyang aggressive na kilos towards sa pagbuo ng iba't ibang klase ng mga armas, nuclear power, and etc. So nakita natin, ito ay ginagawa ng North Korea dahil marahil napansin niya na ang China, ang Russia, even the United States sa kasalukuyang panahon, nakita niya na meron ding maayos at maganda na disposisyon ang armas nila or ang military nila. So, ang North Korea, hindi magpapatalo yan. Hindi lang isang armas ang gagawin niyan, masihigitan niya ang armas na nakikita niya, development ng armas na nakikita niya sa ibang mga bansa. And with this situation, ano mangyayari sa timbangan natin? Magiging imbalance yan. Hindi magiging balance ang timbangan natin. 'Di ba? Ang kapangyarihan in terms of military, mapupunta saan? Sa North Korea. Tanong, papayag ba ang China, ang Russia, ang Amerika, at ang ibang mga bansa? Definitely no. So, anong gagawin nila? Magdadagdag din sila ng armas sa kanilang bansa. At mula doon, magkakaroon ng balanse sa ating daigdig. Balanse ang kapangyarihan sa ating daigdig. So, nakita natin na sa kasalukuyan nangyayari ito. Itong sanhi, again, ng unang digmaang pandaigdig. With that information, mako-conclude natin na hindi talaga imposible na magkaroon ng susunod na digmaan. Naway hindi, pero base dito sa napag-aaralan natin, present sa kasalukuyan itong mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. This is the reason why we are tackling and learning this information. Hindi lang upang malaman ang facts ng ating kasaysayan, pero para may apply ito sa kasalukuyan. Makita ninyo, people, ano yung mga signs ng pagkakaroon ng digmaan para maging aware tayo. You have to observe on your own environment. 'Di ba? Malaman natin kung magkakaroon na ba
ng digmaan sa kasalukuyan. So anyway, matapos palakasin ang militarism na isang sanhi ng unang digmaang pandaigdig, pangatlong sanhi ng unang digmaang pandaigdig ay ang imperialismo. Nanakop po ang mga bansa sa Europa. Actually, parang normal naman ang pananakop sa ating kasaysayan, di ba? Ang pananakop ay isang paraan upang mapalakas ang kanilang ekonomiya. Sa kasalukuyan ba, people? Meron ba kayong mga napapansin na mga bansang sumusubok manakop ng ibang mga bansa o maliliit na mga bansa? Sige, isulat sa inyong mga papel ang inyong sagot. Okay. Ang magandang halimbawa ng mga bansang nakikita nating sumusubok manakop ng maliliit na bansa ay ang unang-una, sino ba ang nananakop sa West Philippine Sea? Ang China. Pangalawa, 'di ba? Sobrang latest news ng Russia, pagiging aggressive niya sa Ukraine, 'di ba? Again, that's the present time. And isang sanhi ng pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig ay ang pananakop dati na nakikita rin natin sa kasalukuyang panahon. And FYI, ang Germany na kilalang kilala natin na malakas na bansa noong digmaang pandaigdig, ayan pa po ang huling nanakop. Imagine that, di ba? Siya ang huling nanakop sa unang digmaang pandaigdig. Huwag tayong malilito, people, ha? Kapag sinabing Alemanya, ayan ay ibang termino lamang o other term lamang ng salitang Germany. Parang Pilipinas, di ba? Ang tawag sa bansa natin ay Pilipinas. Pero in other term or in other language, ang tawag sa Pilipinas ay Philippines. So, ganun din. Germany, Alemanya, pareho lang yan. Pero meron din tayong tinatawag na Prussia or Prussia. Di ba? Ang makikita nyo ito kapag nagbabasa kayo ng libro or nag-search kayo sa internet. Kapag sinabing Prussia, ito po ay isang estado na bumuo sa isang buong bansa ng Germany. So, siya ang nanguna, siya yung isang maliit na estado na nanguna upang buuin ang Germany. Kaya wag tayo madilito kapag sinabing Germany, Alemanya, at Prussia. Again, Alemanya, ibang termino, ang Prussia ay isang estado lamang na bumuo sa bansang Germany. So, kompleto na ang mga gamit ng mga bansa na nandito sa Europa. Meron na silang damdaming nasyonalismo, nanakop na sila, 'di ba? Imperialism, meron na rin silang mga armas. So, ano na lang kulang nila? Isa na lang ang kulang nila, ang pagbuo ng alyansa. So, friendship, di ba? Kailangan nila ng kakampi. When we say alyansa, kakampi iyan sa mangyayari. Kung meron mang mangyaring masama sa akin, meron akong kakampi na tutulong sa akin. Alyansa po ang tawag doon. So, kailangan nila ng friendship dito. So, sino-sino ang magkakaibigan o magkakaalyansa bago pa magsimula ang unang digmaang pandaigdig, meron na po silang grupo. So, meron tayong dalawang grupong nabuo bago nagsimula ang digmaan. Ito ay ang Triple Alliance at ang Triple Entente. Ang Triple Alliance ay binubuo ng Germany, Austria-Hungary at ng Italia. Habang ang Triple Entente ay binubuo ng United Kingdom o ang Britanya, Pransya at ang Russia. Actually, nagsimula lang naman itong alyansa na ito dahil kay Germany. Talagang siya ang huling nanakop pero siya pa rin ang nagsimula ng kaguluhan no? Nais lang namang sakupin ni Germany ang isang maliit na lugar kay Pransya, 'di ba? However, itong lugar na gustong sakupin ni Germany ay mahalaga sa France. At si UK parang nakatingin lang siya kay Germany. Bakit mo sinasakop pa ang France, di ba? So, si UK o si Britanya ay pumapanig kay Pransya kasi hindi naman talaga tamang sakupin mo bansang nasa isang kontinente mo lang, di ba? Parang magkakapatid dapat kayo dyan pero kayo-kayo pa ang nagsasakupan dyan. So, doon nagsimula ang hidwaan nila dahil kay Germany. Kaya nabuo rin itong Triple Alliance sa Triple Entente. Naghanap ng kakampi itong si Germany. Dahil gusto lang naman niya ng kakaunting lupa ng Pransya. 'Di ba? Pero again, hindi ito sinang-ayunan ng Triple Entente. So, meron na silang alyansa. Again, damdaming nasyonalismo, militarismo, imperialismo, nagawa na rin nila. Ano na lang ang kulang?
naghihintay na lamang sila ng turning point sa kasaysayan nila o sa kasaysayan natin, di ba? Anong turning point? Kailan magsisimula ang digmaan na ito? Kompleto na ang ingredients ng digmaan, di ba? Lulutuin mo na lang sa apoy. Ano yung magsisilbing apoy upang maluto itong digmaan? Sige, subukan nating sagutan ang tanong na ito sa ating mga papel. Ang turning point ng ating kasaysayan ay ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Dahil dito na, pagkatapos mamatay ni Archduke Franz Ferdinand, diyan na sumiklab o nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Bakit? Ano bang meron kay Archduke Franz Ferdinand? Anong special sa kanya, 'di ba? Si Franz Ferdinand po ay ang susunod sana na leader o tagapagmana ng Austria-Hungary. Kung naalala ninyo, ang Austria-Hungary ay kabilang sa Triple Alliance, kakampi ng Germany at ng Italy. So, nung namatay si Archduke Franz Ferdinand, galit na galit sila. Hinanap sino ang pumatay kay Archduke Franz Ferdinand. Nalaman na ang pumatay ay si Gavrilo Princip. Si Gavrilo Princip ay galing sa Serbia naman. So, ang Serbia, wala naman siyang kinabibilangan sa pangkat nila. 'Di ba? So, si Austria-Hungary, anong ginawa niya? Gusto niya makipagdigma sa Serbia. 'Di ba? Tinanong ni Austria-Hungary si Germany. Germany, sama ka ba sa akin? Kakalabanin namin si Serbia. Yes, sasama ako sa iyo. Italy, sasama ka ba? Hindi po sumama si Italy kay Austria-Hungary at kay Germany. Dito po nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Nabago ang pangalan ng alyansa nila, pero karamihan na magkaka-alyansa dito ay halos pareho rin naman. Pero meron pa ring naiba at merong nadagdag. So, kung makikita natin dito sa mapa, si Serbia ay nasa timog na bahagi ni Austria-Hungary. So, napakalapit lang ni Serbia kay Austria-Hungary. Bakit ba pinatay muna ni Gavrilo Princip si Archduke Ferdinand? 'Di ba? Obvious naman sa mapa na malapit ang Serbia dito. Nalaman kasi or nararamdaman ng Serbia na banta si Archduke Ferdinand sa kalayaan ng bansang Serbia kapag naging tagapagmana o naging namuno na ito sa Austria-Hungary. So, pinili nilang patayin o i-assassinate na lang itong si Archduke Ferdinand. So, without knowing na yun pala ang magiging sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Si Italy, bakit naman kaya siya hindi sumali sa Central Powers? Dahil trip lang niya? Sige nga, subukang sagutan ang tanong na ito sa inyong mga papel. Bakit kaya hindi sumali si Italy sa grupo nila Germany at Austria-Hungary? Ito ay dahil um, sinulsulan siya nila Austria, I'm sorry, nila Russia, France, at ni United Kingdom. Sabi ni Russia, France at United Kingdom, sige, Italy, sumama ka lang sa amin. Sumama ka lang sa allied power, sa grupo namin o sa alyansa namin. Huwag kang mag-alala. Kapag natalo natin, yung Austria-Hungary na yan, bibigyan ka namin ng lupa ng Austria-Hungary. So dahil siguro ganit din ang Italia ay pumayag na ito at sumapi sa allied powers o sa pangkat o sa alyansa ng Britanya o United Kingdom, ng Pransya at ng Russia. At dahil nawalan ng isang kakampi ang Germany at Austria-Hungary, naghanap sila ng iba. So nakita nila si Ottoman Empire at napabilang din sa kanila si Bulgaria. So, ang tawag na mula sa Triple Alliance, ang tawag na sa pangkat nila Germany ay naging Central Powers. At ang pangkat naman nila Britanya, France, Russia, plus Italy at ibang mga maliliit na bansa ay tinawag na Allied Powers. Pero again, tandaan people, hindi lamang sila ang naapektuhan ng unang digmaang pandaigdig, pati ibang bansa sa ating daigdig ay naapektuhan din. Bakit?
Remember, may mga kolonya po ang mga bansang iyan. May mga maliliit na kolonya iyan sa Africa, sa Asia, sa iba't ibang sulok ng daigdig. 'Di ba? Um, at yung mga kolonya na iyon ay naapektuhan din dahil silang nagsusupply ng materyales sa mga bansang ito sa pakikipagdigma, 'di ba? Kung kailangan ng tao sa kanila kukuha ng tao upang makipagdigma sa mga bansang kalaban nila. Kaya digma ang pandaigdig ang tawag dito. Hindi lamang sila ang apektado. Lahat po ng mga bansa, o hindi naman lahat, karamihan ng mga bansa sa ating daigdig ay naapektuhan sa digmaan lamang ng mga malalaking bansa na ito. 'Di ba? So sige, tignan mabuti ang larawan na ito. Ito po ay halimbawa ng trenchera. So in reality, 'di ba, kapag sa digmaan talaga, yan yung makikita doon sa mga dulo kung saan naglalaban ang dalawang bansa. Okay, sa pagitan ng dalawang bansa, rather. So, yan yung makikita ninyo. Naghuhukay sila dyan at doon sila nagtatago, naglalakad para at least hindi sila natatamaan ng mga bala. Diretsong natatamaan ng mga bala. 'Di ba? So, sa tingin ninyo, sino kaya ang nanalo sa pagitan ng Central Powers at ng Allied Powers? Balikan natin ang mapa na ito. Lagay sa mga papel ninyo, sino kaya ang nanalo sa palagay ninyo at bakit ito ang pinili ninyo? Kung pinili ninyo ang Allied Powers, tama ang inyong kasagutan. Allied Powers po ang nanalo sa unang digmaang pandaigdig. Sige, another question. Merong isang malaking bansang tumulong sa Allied Powers upang manalo sila sa unang digmaang pandaigdig. Anong bansa kaya ang tumulong sa Allied Powers upang manalo sila sa digmaang ito? Isulat sa mga papel ang inyong sagot. Okay, mahusay. Tumulong sa kanila ay ang bansang Amerika o Estados Unidos. Actually, hindi naman talaga nais sumali ng Amerika sa unang digmaang pandaigdig. Ang layo-layo ng Amerika, 'di ba? Although sinusuplayan niya ng gamit ang Britanya, ang Allied Powers, siguro nakita 'yon actually hindi siguro nakita talaga 'yon ng Central Powers na sinusuplayan ng Amerika ang Allied Powers. Kaya siguro gusto rin kalabanin ng Central Powers itong Amerika. Anong ginawa ng Alemanya o ng Germany? Tinrigger niya ang Amerika upang sumali sa unang digmaang pandaigdig at talunin o on the spot ang Amerika. Pero sino naman makakatalo sa Amerika? 'Di ba? Ang laki-laking bansa ng bansang Amerika. So unang trigger na ginawa niya upang matalo ang bansang ito at mawalan ng supply ng tulong ang Allied Powers ay ang pagpapasabog sa barkong Lusitania na mula sa New York. Imagine, hindi pa um, absolute na tumutulong or kabilang sa Allied Powers ang Amerika nung panahon na ito. Pero malaki na ang naitutulong niya sa Allied Powers. Paano pa kung mapabilang siya sa pangkat na ito? So, unang ginawa ng Germany, pinasabog niya itong Lusitania, barkong Lusitania, 100 Americans ang namatay dito. So, galit na galit ang Amerika dito, pero hindi pa rin siya sumali sa digmaan. Support pa lang siya sa Allied Powers. Second trigger na ginawa ng Germany ay ang bibigay ng telegrama sa Mexico. Eh, hindi alam ng Germany, nakarating ito, 'di ba, sa Amerika. Yung telegrama na binigay nila sa Mexico na sige na, makipag-alyansa kayo sa akin, talunin natin ang Amerika. With these two triggers, talagang na-trigger nga at nagalit ang Amerika. At the end, sumali sila, nagpadala sila ng tao sa Europa upang talunin din ang Central Powers, specifically ang Germany. At mula doon, hindi inaasahan ng Germany at ng Central Powers na ito pa ang magiging dahilan ng pagkatalo nila. So, wrong move ang ginawa nila sa Amerika. Parang ginising nila ang beast na natutulog sa malayo, 'di ba? So, sige. At mula doon, natapos na ang unang digmaang pandaigdig. Balikan lang natin
Ano nga ulit ang mga sanhi ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig? Meron tayong acronym na NIMAF. Nandyan ang nasyonalismo, imperialismo, militarismo, alyansa, at ang turning point natin kung kailan talaga nagsimula, 'di ba? Hinintay talaga nila ito, ang pagkamatay ni Franz Ferdinand. Ipakita lang din natin ito, mga alyansa ng bansa na nabuo bago ang World War One. 'Di ba? Bago ang World War One o unang digmaang pandaigdig, nandiyan na po ang Triple Alliance at Triple Entente. Noong nagsimula ang unang digmaang pandaigdig o ang World War One nga, ang Triple Alliance ay naging Central Powers. Pero nawala si Italy. Napalitan ito ni Ottoman Empire plus ni Bulgaria. At ang Triple Entente ay naging Allied Powers. At nadagdag dyan si Italy. The greatest question here is, ano naman kaya ang magiging alyansa kapag nagsimula na ang ikalawang digmaang pandaigdig? Pero bago tayo tumako doon, pag-usapan muna natin ang mga bunga. Ano naman ang naging epekto ng unang digmaang pandaigdig matapos ito? Siyempre, hindi mawawala ang pinsala sa buhay at ari-arian ng tao. Nagsimula ang unang digmaang pandaigdig noong July 28, 1914 at nagwakas ito exactly 11 a.m. noong November 11, 1918. Tinawag itong The Great War dahil imagine, 20 million. Again, 20 million po na buhay ang nawala o namatay noong panahon na ito. Tignang mabuti ang pie chart na nandito sa slide natin. Sa inyong palagay, anong klase o trabaho ng tao pinaka naapektuhan noong panahon ng digmaan na ito? Again, anong klase ng tao ang pinaka naapektuhan noong panahon na ito? Kung ang sagot nyo ay mga sundalo, tama ang sagot ninyo. Kung makikita ninyo dito, 'di ba? Military people. Dahil sino ba ang sumasabak sa digmaan? Ito yung mga sundalo. Kaya kung meron kayong kamag-anak, 'di ba? Kung nais din ninyo na um, maging sundalo in the future, hindi birong trabaho ito, people. Ibig sabihin, kaya mong mamatay para sa sarili mong bansa upang labanan ang nagnanais na sakupin ang bansa natin, 'di ba? So, talagang saludo tayo sa mga kapatid nating sundalo. Sa panahon na ito, sa unang digmaang pandaigdig, mga sundalo ang pinaka nalagas o pinaka naapektuhan dati. Pangalawang epekto ng unang digmaang pandaigdig ay ang kasunduan sa Versailles. Um, ito ang naging parang sign na nagtapos na talaga ang digmaan. Dahil meron na silang kasunduan. Sino ba ang nanguna sa kasunduan na ito? Kasunduan pangkapayapaan sa pangunguna ng, syempre, sino ba ang nanalo sa digmaan, di ba? Ang Allied Powers. Nandyan ang Britanya, representative ng Britain o ng UK, ng Italia, ng Pransya, at syempre, sino ang tumulong sa kanila mula sa malayo, di ba? Ang Amerika. Ang kasunduan sa Versailles, um, ito po ang nilalaman niya. Sige nga, sa inyong palagay, pagkatapos mabasa ang kasunduan na ito, mukha bang makatarungan ang kasunduan sa Versailles na ito? Sagutan ang tanong na ito sa inyong papel. Kung papansin natin, Alemanya o Germany ang pinaka-naapektuhan ng kasunduang ito. Paglimita sa hukbong militar ng Germany, pagbibitaw, 'di ba, sa kolonya ng Germany sa Asia at Africa, pagdisarma, 'di ba, pagbabawas ng armas ng Germany, and even pagbabayad ng daños perwisyo na may amount na $33 billion. 'Di ba? So, kung mapapansin natin, medyo hindi ito maganda sa side ng Alemanya o ng Germany. Pero wala tayong magagawa 'di ba? Dahil ito ang nag-trigger sa Amerika at siya pa rin ang nanguna for sure sa kasunduan na ito. At the same time, alam din natin na although Austria-Hungary ang
unang, 'di ba, nagsabi ng magsimula ang digmaan, Germany pa rin talaga ang nagsimula ng lahat. Kaya masasabi natin na hindi ito makatarungan pagdating sa side ng Germany. Pero kung sa side ng mga naapektuhan, makikita naman natin na makatarungan ito in other sense. Matapos ang kasunduan na ito, nagbago po ang mapa ng Europa. Ang Austria-Hungary ay nahati sa iba't ibang estado o iba't ibang bansa. Ito rin ang isa sa consequence ng pagkatalo ng Central Powers. Specifically ng Austria-Hungary kasi siya ang unang nagsabi na magsisimula ang unang digmaang pandaigdig, di ba? So, hinati-hati siya. So, tignan mabuti ang mapa na ito. Pakisulat nga sa mga papel ninyo ano ang mga halimbawa ng bansa na makikita dito sa bagong mapa natin ng Europa. Okay, nandyan ang Czechoslovakia, nandyan ang Poland, Austria at Hungary, nahati na lamang ito sa dalawang maliit na bansa, di ba? Yugoslavia, nandyan din, Romania, Bulgaria. Dito sa hilagang bahagi ng Europa, nagkaroon din, di ba, ng Latvia, Estonia, and iba pa. Marami pang iba. Ang Ottoman Empire, naging Turkey na, di ba? Present day, Turkey na rin. Iya. Ang Russia, kung makikita natin, naging Soviet Union o USSR na po siya. So, na nag-exist na ngayon ang United Socialist Soviet Republic natin. So, mas matatalakay natin yan pagdating ng Cold War natin. Okay? Next na naging bunga o epekto ng unang digmaang pandaigdig, ito na ang pinakahuli, ang pagbuo ng Liga ng mga Bansa. Tanong, ano ang pangunahing layunin ng Liga ng mga Bansa o League of Nations? Pakipos ang video na ito at sagutan ang ating tanong. Base sa larawan, kitang-kita naman natin ang pangunahing layunin ng Liga ng mga Bansa ay pag-isahin ang mga bansa. Pero bakit niya pag-iisahin ang mga bansa? Ito ay para maiwasan ang susunod na digmaan. Okay? Yun ang primary purpose ng League of Nations, people, upang wala nang susunod na digmaang pandaigdig na magaganap sa ating mundo. Wala nang ikalawang digmaang pandaigdig, 'di ba? So sana bago makipagdigmaan Germany ha, makipag-usap ka muna sa amin, 'di ba? So yun ang purpose ng Liga ng mga Bansa. So narito ang mapa ng mga kasaling bansa sa League of Nations. At the same time, nandiyan din yung mga founding members natin at yung mga hindi kasali sa League of Nations. So, kapansin-pansin, tignan ang Japan. Nako, meron niyang role sa next na talakayan natin. Ang Italy, pagmasdan din, at ang Germany. Nawala ba sila sa League of Nations o hindi? And the greatest question here is, epektibo kaya ang League of Nations upang mapigilan ang ikalawang digmaang pandaigdig? Ayan ang sasagutin natin sa susunod na video. Naway may naibaon kayo sa araw na ito. Huwag kalimutang sagutan ang maikling pagsusulit sa ating Google Classroom at i-post din sa ating Google Classroom ang mga sagot ninyo dito sa ating video. Maraming salamat.